Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, isama din po natin sa ating banal na misa ang ating mga personal na kahilingan sa buhay at ang ating patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din po sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan sa araw na ito na pamalagiing malusog ang kanilang kalusugan. At sa mga humihiling naman ng kagalingan para sa kanilang karamdaman, naway pagalingin ng Panginoon ang kanilang nararamdaman. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya'y naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinanabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pagdating ng araw na iyon, payayabungin ng Panginoon ang lahat ng pananim sa Israel, at ang bunga ng lupa ay magiging dangal at hiyas ng mga matitira sa Israel. Tatawaging banal ang mga matitirang buhay sa Jerusalem. Sa pamamagitan ng makatarungang paghatol, lilinisin ng Panginoon ang karumihan ng Jerusalem at papawiin ang dugong dumanak doon. Pagkatapos, lilikha siya ng isang ulap na lililim sa ibabaw ng bundok ng Sion kung araw at magiging maliwanag na ningas kung gabi. Lalaganap ang kanyang kaningningan, parang malawak na bubong na magsisilbing lilim sa init ng araw at kublihan sa unos at ulan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang Poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain, pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapaay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangi umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Hallelujah, ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi pa ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito." At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, tayo po ay inaanyayahang muling buksan ang ating puso sa paghahanda, sa pananabik at pag-asam sa muling pagdating ng Panginoon. Sa mga pagbasa na napakinggan natin sa araw na ito, lalong-lalo na po sa Ebanghelyo, ipinakikita sa atin ang isang napakagandang halimbawa ng pananampalataya. Hindi mula sa isang Hudyo o tagasunod ni Jesus, kundi mula sa isang hintil na senturyon. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan at posisyon, siya ay lumapit kay Jesus ng buong kababaang loob at buong tiwala.
Ito ang paanyaya ng Adbyento, mga kapanalig, na kung saan ang kilalanin ang Diyos na dumarating at ang ating pangangailangan sa Kanya. Sa kwento ng Ebanghelyo, mga kapanalig, makikita natin ang malalim na pananampalataya na humanga maging kay Jesus mismo. Ang sentoryon ay nagmakaawa para sa kanyang alipin na may matinding sakit. Ngunit hindi siya humiling na personal na pumunta si Jesus sa kanilang tahanan. Ang tanging sinabi niya ay, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na puntahan mo sa aking tahanan. Ngunit magsalita ka lamang at gagaling na ang aking alipin. Mga kapanalig, dito natin makikita ang kababaang loob at malalim na pagtitiwala sa salita ng Diyos. Naniniwala ang sentoryon na sapat ang salita ni Jesus upang magpagaling, sapagkat alam niyang ang tunay na kapangyarihan ay nasa Diyos. At dahil dito, sinabi ni Jesus na wala pa siyang nakitang pananampalatayang tulad nito sa Israel. Sa panahon ng Adbyento, mga kapanalig, tinatanong tayo ng Ebanghelyo, paano tayo naghihintay sa Panginoon? May pananampalataya ba tayong kayang maniwalang sapat ang isang salita ng Diyos upang magpagaling, upang magbago at magbigay liwanag sa ating buhay? Sa pagsisimula ng Adbyento, mga kapanalig, naway itanong natin sa ating mga sarili kung ilang bahagi ng ating buhay ang nangangailangan ng salita ng Diyos. May sugat ba tayong hindi gumagaling? May problema ba sa pamilya, sa misyon o komunidad na tila hindi natin kaya? May bigat ba sa puso na matagal na nating pasan? Tulad ng sentoryon, mga kapanalig, lumapit tayo sa Panginoon ng may pagpapakumbaba at higit sa lahat, buong pagtitiwala. Sa mga araw ng paghahandang ito, sikapin natin na pakinggan ang salita ng Diyos sa araw-araw, kilalanin ang ating pangangailangan sa Kanya, at magtiwala ng walang kondisyon sa Kanyang kapangyarihan. Sa ganitong paraan, mga kapanalig, ang Adbyento ay hindi lamang paghihintay, kundi pagdanas ng pagpapagaling, pagdanas ng pagbabago. Naway sa ating pananampalataya, marinig din natin mula kay Jesus ang kanyang papuri. Hindi pa ako nakakakita ng pananampalatayang tulad nito. Kaya mga kapatid, ngayong Adbyento, gawin nating 3 paraan ang paghahanda. Una, mga kapanalig, pakinggan ang salita ng Diyos. Pakinggan natin ang salita ng Diyos sa araw-araw, kahit ilang minuto, at maglaan ng tahimik na panahon upang dinggin ang tinig niya. Alam natin, mga kapatid, na iba't ibang klaseng tinig ang napapakinggan natin sa kasalukuyang panahon. Ngunit ang tinig na makapagbabago sa atin, ang tinig na magbibigay sa atin ng kaayusan, ay ang tinig ng Diyos. Ang tinig ni Jesus na kung saan ito ang magbibigay sa atin ng pagbabago, ito ang magbibigay sa atin ng magandang pakikipag-ugnayan sa kapwa, sa pamilya at sa ating nasasakupan. Kaya ngayong panahon ng Adbyento, mga kapanalig, pakinggan natin lagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na kung paano natin ito isagawa at kung paano natin ito ipamahagi sa ating kapwa. Pangalawa, mga kapanalig, mapagpakumbaba. Kilalanin ang pangangailangan natin sa Diyos. Katulad ng sentoryon, tanggapin natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. We are not worthy. Ngunit sa pamamagitan nito, mga kapatid, ibinibigay sa atin ng Panginoon ang biyaya. Biyaya na kung saan tayo'y naging karapat-dapat na tanggapin siya. Kaya tingnan natin sa buhay natin, mga kapanalig, kung paano natin ipinapakita ang ating pananalig sa Diyos.
ang ating pananampalataya ay nasusukat hindi lang sa pananalangin, hindi lang sa pagsisimba, kundi kung paano natin ito ipakita at isabuhay sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Abutin natin ang mga taong nasa laylayan ng ating lipunan. Tulungan natin ang mga taong naapektuhan ng iba't ibang klaseng kalamidad. At tulungan natin ang ating bansa na magkaroon ng kapayapaan. Huwag po nating ipagpalit ang ating pananampalataya sa mga magagarbong sasakyan. Huwag nating pagpalit ang ating pananampalataya sa mga posisyon natin sa gobyerno. At huwag nating ipagpalit ang ating pananampalataya sa panandaliang kaligayahan lamang. Ang panawagan sa atin sa araw na ito, mga kapanalig, ay kung paano natin ipakita ang ating tapat na paglilingkod sa Diyos na merong pananampalataya. At ang lahat ng ito ay magbubunga kung tayo'y tapat sa Kanya. At ang pangatlo, manampalataya ng may buong puso. Huwag nating limitahan ang kapangyarihan ng Diyos, hayaan nating gumalaw siya sa ating buhay. Kaya ito po ang panawagan sa atin ngayong panahon ng Adbyento. Ang panahon ng Adbyento ay isang pamamaraan na inihahanda natin ang ating sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang simbahan ay hindi lang lugar ng pakikinig. Ang simbahan ay isang lugar ng pagkilos sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga bagay na makakatulong sa atin sa paglago ng ating pananampalataya. Pagkilos doon sa mga taong naaapi at pagkilos doon sa mga taong nalalabuan ng kanilang pananampalataya. Sana mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, subukan nating gampanan ang ganitong mga tungkulin na kung saan ito ang magbibigay sa atin ng pagbabago. Pagbabago na kung saan na ilalapit natin ang sarili natin sa Diyos. At kapag ang Diyos ang siyang maghahari sa sarili natin, anumang mga problema ang dumating sa buhay natin, kayang-kaya natin itong bigyan ng solusyon dahil si Jesus ay nasa ating buhay. Mga kapanalig, sa Adbyento, hindi lamang tayo naghihintay, tayo po ay umaasa, tayo po ay nagtitiwala, at tayo'y nagpapagaling. Sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ang buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbubunga ng kapakinabangan para sa atin. Ang ating pong itutugon, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinanabikan nilang makapiling. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin.
Sa espesyal na panalangin, ipanalangin din natin ang ating bansa na magkaroon ng kapayapaan at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamakahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakakada upang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa, habang masaya naming hinihintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihahandog sa'yo, buong puso kong sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw arin ang nagbigay. Magdulot na ba ito ng gantimpalang kaligtasan, na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, inagpala. Sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Posposin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Ama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa kanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak,
ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aping mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, at Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.